Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. At saka, narinig ko na si Jackson ay medyo masigasig at mabait na tao. Dahil mula ka sa Weston Merchants Holdings, sigurado na siya ang unang tao na pwede mong hingian ng tulong. Kung ganoon, meron ka bang contact information niya? Tanong ni Willie. Nakakalungkot pero wala akong contact information niya. Sinusubukan ko ring mag-isip ng isang paraan para makipag-ugnay sa kanya, sagot ni Gary habang umiiling. Pagkatapos ay naging abala si Willie na magtanong sa lahat ng nasa kwarto kung alam nila kung paano makipag-ugnay kay Jackson. Tito Jong, may kilala talaga akong makakatulong sa'yo na makipag-usap sa Jackson na ito, pasigaw na sabi ni Cindy. Ano? Totoo ba ang sinabi mo, Cindy? Pareho namang nagulat sina Willie at Gary. Ito ay ang katotohanan. Ang nanay ko ay may napakaraming trabaho dahil kay Jackson. At ang kaibigan ko ang nagsabi kay Jackson na tulungan siya. Habang sinabi niya iyon, binigyan din ng pansin ni Cindy ang ekspresyon ni Leah. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa amin kung sino ang iyong kaibigan? Maaari mo bang sabihin sa kanya na kumain kasama ko para matulungan niya ako? Tanong ni Willie habang naglalakad palapit kay Cindy na may ngiti sa kanyang labi. Oy, kilala mo siya, Tito Jong. Kung hihingi ka ng tulong sa kanya, siguradong tutulungan ka niya. Sinabi ni Cindy kahit na siya ay medyo nag-aalangan tungkol sa kanyang intensyon. Ano? Nagulat si Willie. May kilala ba siyang isang makapangyarihang tao? Si Gerald yun. Si Jackson ay nagbabahagi ng magandang relasyon sa kanya. Ang kinakailangan lamang ay isang tango mula kay Gerald para kay Jackson na matulungan ang aking nanay. Ano ang sinabi mong pangalan niya? Si Gerald. Kapwa nagulat sina Willie at Leah. Lalo na ito para kay Willie dahil hindi niya inaasahan na may ganoong kalakas na network si Gerald. Mismong si Leah ay hindi inaasahan na tinulungan ni Gerald si Francesca sa pamagitan ng direktang pagpapakilala sa kanya kina Jackson at Zach. Sina Gary at Douglas ay gulat na gulat rin. Cindy, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Magkakilala sina Gerald at Jackson, tanong ni Leila nang napaatras siya. 100% na sigurado. At saka, hindi lang sila ordinaryong magkakilala. Si Jackson ay talagang magalang kay Gerald. Namutla muli ang mukha ni Willie, sa pagkakataong ito ay marahil ay mas maputla pa ito ngayon kaysa dati. Willie, anong dapat nating gawin? Pinagalitan mo at tinaboy si Gerald, sigaw ni Leah na mukhang sobrang siyang namimighati. Kailangan nating tawagin siya na bumalik. Sabi ni Willie. Sino ang tatawag sa kanya? Napakasungit at masama ako sa kanya kanina, sagot ni Leah habang nahihiya sa sarili. Lila, pwede ba tanong ng kanyang ina? Simpleng tumango si Lila bilang sagot. Matapos tumawag ng kaunting sandali, simpleng umiling lang siya. Hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Willie, isa si Jackson sa mga paboritong lalaki ni Zach. Kung hindi mo makuha ang kanyang tulong, sigurado na makikipaglaban ka para matalo, sabi ng isa sa mga bisita doon. Sinara ng maigi ni Willie ang bibig niya. Hindi niya kailanman inaasahan na magkakaroon ng isang araw kung saan kakailanganin niyang humingi ng tulong kay Gerald. At saka, isang araw na habulin niya si Gerald. Hindi siya mananalo sa kanyang kahiyan sa sandaling iyon. Pa, alam ko kung saan siya nakatira. Bakit hindi natin siya puntahan? Kung hingi ka ng tawad sa kanya ng harapan, may pagkakataon na patawarin ka pa niya, sabi ni Lila. Lila, gusto mong humingi ako ng sorry sa ganoong klaseng tao, sabi ni Willie habang nakatitig sa anak na babae. Kahit na siya ay nag-aatubili, si Willie ay hindi maaring labanan ang suggestion ng lahat. Kung sa bagay, sino ang makakatulong sa kanya? Wala siyang magagawa kundi umasa sa awa ni Gerald sa oras na ito. Kinagat na lang niya ang bala at di nagtagal ay natagpuan niya ang kanyang sarili patungo sa hotel na tinutuluyan ni Gerald. Ang iba pang mga tao ang sumali rin sa kanya. Gayunpaman, kahit naghintay sila ng natagal sa lobby ng hotel, wala pa ring palatandaan ni Gerald kahit saan. Nang subukan siyang tawagan muli ng kanyang anak na babae, abala pa rin ang linya ng kanyang cellphone. Hindi ito sinasadya ni Gerald. Nakakausap pa rin niya ang kanyang tatay sa pamagitan ng cellphone kung tutuusin. Pa, may balita ako tungkol sa pendant. Nagmula ito mula sa Southwest at may mahabang kasaysayan ito. Ang ganitong uri ng jedi ay mahalaga at mamahalin.
Itong Sarah na hinahanap mo. Siya ay isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya, tama? Tanong ni Gerald habang sinisip-sip ang kape. Nakaupo siya sa isang tahimik na cafe ngayon. Ang kanyang ama ang siyang nagsimula ng tawag dahil gusto niyang malaman ang tungkol sa development ng Jedi Pendant. Tama yan. Siya talaga isang dalaga mula sa isang mayamang pamilya, sagot ng kanyang ama bago tumawa. Pero pa, hindi mo sinabi na ang pamilya ni Sarah ay mula sa Southwest region. Maaari ba talaga nasa Southwest siya? Tanong ni Gerald habang medyo nagdududa. Sinabi ko ba? Sa totoo lang hindi ako sigurado tungkol sa kung saan nagmula ang pamilya ni Sarah. Ni hindi ko na maalala kung ano ang apelyido niya. Kaya't pakiusap, anak. Kailangan mong mag-imbestiga at alamin ito sa lalong madaling panahon. Ipaalam mo sa akin kung ano ang mga resulta kapag available na, nakangiting sumagot ang kanyang ama. Nang marinig iyon, nagtaka si Gerald kung dapat niyang sabihin sa kanyang ama ang tungkol kay Queta. Kung tutuusin, sigurado siyang anak siya ni Sarah. Gayunpaman, pinigilan niya ang sarili niya na gawin ito. Kahit na alam ng kanyang ama ang tungkol sa kanya, hindi talaga ito makakatulong sa sitwasyon. Sa makatuwid, nagpasya si Gerald na sabihin lamang sa kanyang ama ang tungkol sa kanya kapag nakakita siya ng higit pang mga clues sa hinaharap. Speaking of which, Gerald, malapit na ang birthday mo, di ba? Hindi pa talaga kami nagkasama bilang isang pamilya mula nung high school ka. Dahil ito ang iyong magiging unang kaarawan matapos ang iyong buhay sa kahirapan, naisip ko na maaari tayong muling magkasama para muli nating iselebrete ang iyong kaarawan pagkatapos ng mahabang panahon. Sinabi ng kanyang ama, ang kanyang tono ng pananalita ay bahagyang humihingi ng paumanhin. Tumawa lamang si Gerald. Tama na iyan pa, nasa Serene County ako ngayon. Naging abala ako sa pag-ayos ng ilang mga bagay pero pagkatapos kong gawin ito, bumalik ako sa aming lumang bahay ng ilang araw. Naroroon si Mer at Mers Winter kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagiging malungkot ko sa birthday ko. Well, sige kung ganun. Nabanggit ko ang poverty education sa isang kadahilanan. Kung ipinagdiriwang mo ito nang wala kami, dapat mong siguraduhin na masaya ka sa isang mas mahusay at mas buhay na birthday ngayon. Hindi nangangahulugang dapat kang lumampas sa dagat tulad ng iyong kapatid. Naalala mo ba ang taong iyon nang bumili siya ng isang buong isla sa Pacific Ocean para sa kanyang kaarawan? Kung hindi pa iyon sapat para maging high profile, nagpatuloy siya at nag-imbita ng mga kilalang tao mula sa buong mundo na dumalo dito. Ang sinasabi ko ay siguraduhin hindi ka masyadong high profile, pero siguraduhin mo din na ang celebration ng party mo ay hindi naghihirap bilin ng kanyang tatay. Naiintindihan ko pa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin, sabi ni Gerald habang umiiling at nakangiti. Matapos pag-usapan ng kaunti patungkol sa ilang mga kamakailang gawain sa negosyo, pareho silang binaba na ang tawag. Sinusuri ang kanyang mga text message, napagtanto niyang ilang beses na siyang tinawagan ni Lila. Hindi plano ni Gerald na tawagan siya pabalik pero ang mga problema ni Willie ay para sa kanyang sarili na harapin. Ayaw nang tumulong ni Gerald sa kanilang pamilya sa buong buhay niya. Ito na ang huling pagkakataon. Kung hindi dahil sa matinding kabastusan nila kanina, niyaya pa sila ni Gerald sa kanyang pinaplano na birthday banquet para hindi sila mapahiya. Sa sandaling iyon, isang middle-aged na lalaki na nakasuot ng suit ang pumasok sa cafe. Humawak siya sa isang sobre at magalang siyang naglakad papunta kay Gerald. Magandang araw, Mark Crawford. Ito ang sulat ng entry recommendation na hiniling mo. Sinulat ko na ito para sa'yo. Pagkatapos nito, maaari mong gamitin ang sulat na ito para direktang sumali sa Dream Investment Group. Hindi man naglakas loob ang lalaki na maupo at simpleng tumayo sa tabi ni Gerald habang nagsasalita. Salamat sa lahat ng tulong mo. Walang sinuman ang pwedeng makaalam tungkol dito. Sabi ni Gerald habang humihigop ng kape. Naiintindihan. Inutusan ni Gerald ang isang top-level executive na tutulong sa kanya sa entry recommendation letter. Matapos ang kanyang huling pag-uusap kay Xeno, nalaman ni Gerald na ang sitwasyon sa loob ng investment group ay medyo magulo. Sa makatuwid, pinlano ni Gerald na sumali at maging bahagi ng investment group upang subukan at maunawaan ang lahat ng nangyayari sa loob. Alam ni Gerald na kung siya ay mag-imbestiga sa ilalim ng pangalan ni Mark Crawford, hindi niya malalaman ang kahit anong nangyayari. Ito ay magiging napakahirap sa katunayan. Dahil si Zack ay abala na sa pagpapatakbo sa pagitan ng Mayberry City at Serene County habang nakatingin din sa Jade Pendant para kay Gerald, naramdaman ni Gerald na sobrang nakakahiya na guluhin pa siya.
Sa pamagitan mismo ng pagsali sa kumpanya, makikita din mismo ni Gerald kung masama ang sitwasyon tulad ng inilarawan sa kanya ni Xeno. Karamihan sa mga original na staff mula sa Mayberry Commercial Group ay nanatili sa trabaho sa Development Mountain ng York North Mountain habang sinusunod nila ang mga prinsipyo ng investing sa Serene County. Sa makatuwid, bukod sa ilang iba pang mga original na mga executive din na mula sa Mayberry Commercial Group, ang natitirang mga executive sa Dream Investment Group ay na-recruit sa pamagitan ng company annexation bagong recruitment ng kumpanya. Gayunpaman, hindi pinansin ng kumpanya ang nepotism na marahil ang dahilan kung bakit maraming mga kakaibang dealing sa loob ng kumpanya. Naintindihan ito ni Gerald, ngunit maaari itong maghintay. Sa ngayon, mas mahalaga ang tanghalian. Kumain siya ng isang simpleng tanghalian bago bumalik sa kanyang kwarto kung saan nagpalit siya ng suit at isang pares ng leather boots. Nagdala siya ng isang kopya ng kanyang mga interview documents at ang recommendation letter bago magtungo sa Dream Investment Group para dumalo sa kanyang interview. Hello ganda. Dapat ko bang pumunta ng 26th floor kung dadalo ako sa isang interview para sa Department of Investment? Tanong ni Gerald sa isang babae na kakalabas lang ng elevator na may bitbit na mga dokumento. Nandito ka para sa isang interview, tama? Tama na pupunta ka sa 26th floor. Mukhang kaedad niya si Gerald. Ang itsura niya ay mukhang kakatapos niya lang sa university. Salamat, nakangiting sinabi ni Gerald. You're welcome, Sa sobrang pagbigay niya ng atensyon kay Gerald, aksidenteng nahulog niya ang lahat ng kanyang mga dokumento sa lupa. Agad na nag-squat si Gerald para tulungan siyang kunin ang mga dokumento. Nag-apply ka ba para sa isang internship dito pagkatapos mong grumaduate? Nakangiting nagtanong ang babae, habang tinutulungan siya ni Gerald na kunin ang mga dokumento. Bingo! Gaano katagal ka nang nagtatrabaho dito? Tanong ni Gerald. Ay, kakasimula ko lang magtrabaho, ilang araw lang ang nakakaraan kaya hindi ko pa masyadong alam ang mga bagay. Hihe, pero alam ko na nagmula rin ako sa investment department. Good luck sa iyong interview mamaya. Dahil malamang na magiging magkatrabaho tayo sa hinaharap, magpapatuloy ako at ipakilala muna ang aking sarili. Ang pangalan ko Faye, sabi niya habang nakangiti. Masaya ako na makilala ka, Faye. Sabi ni Gerald. Ganon din sa'yo, Gerald. At saka, ayan na ang iyong elevator. Good luck ulit sa interview mo. Sinabi ni Faye habang gumagawa ng isang matagumpay na pose para makita ni Gerald. Pasimpleng tumango si Gerald bago umakyat sa elevator. Ang babae ay medyo maganda at ang kanyang mga sagot sa kanta ay refreshing at kaaya-aya. Inisip siya ni Gerald bilang isang disente at kawili-wiling tao. Nang huminto ang elevator sa 5th floor, may pumasok na isa pang magandang babae. Nagsuot siya ng itim na uniform na pareho kay Gerald at mukhang kaedad niya rin ito. Dahil nandito si Gerald para sa isang interview, natural na kinailangan niyang batiin ang lahat na nakilala niya. Ngumiti siya habang tumatango sa kanya. Gayunpaman, tiningnan niya lang ng masama si Gerald at hindi man lang siya tumango. Nagpatuloy siya sa pagtugtog ng kanyang cellphone ng sandali bago napansin ang floor na gustong puntahan ni Gerald. Tumingin siya sa kanya bago nagtanong, bago sa investment department. Hindi. Nandito ako para sa isang interview, sabi ni Gerald habang nakangiti. Hehe, hindi mo pa pala nakukuha ang trabaho. Mukhang malakas ang loob mo, ngunit sa totoo lang hindi ako sigurado kung makakapasok ka talaga, sagot ng dalaga habang nakatingin kay Gerald. Tila sigurado ka? Bakit naman? Tanong ni Gerald habang medyo nataranta sa kanyang sagot. Maiintindihan mo kapag dumating ka sa itaas. Sa totoo lang medyo malas ka na, ang investment department ay naghahanap lamang ng isang lalaki at babae sa oras na ito. Saglit na iniisip ito ni Gerald. Maayos ang pananamit niya ngayon at alam niyang may sapat siyang kumpiyansa at tamang pag-ugali para makuha siya. Bakit siya mawawalan ng lakas ng loob? Hindi nagtagal, dumating sila sa 26th floor. Sa oras na dumating si Gerald sa interview hall, naintindihan na niya sa wakas ang ibig sabihin nito. Hindi bababa sa 40 na mga gwapong lalaki at magagandang babae ang nasa loob ng kwarto, naghihintay para sa interview. Habang naglalakad siya patungo sa interview hall, dumaan siya sa isang office area. Mas maraming mga babae ang nagtatrabaho doon at sa tuwing makakita sila ng isang gwapong lalaki na papalabas sa elevator, hinihingal sila ng malakas at kumikilos na para bang wala pa silang nakitang lalaki sa buong buhay nila. Nasabi ni Gerald na may kapansin-pansin na mas buntong hininga nang siya ay lumabas ng elevator kumpara sa lalaking sumunod na lumabas.
Kulang ba talaga siya sa kanyang charm? Hindi niya mapigilang magmura ng konti sa kanyang isipan. Oh gosh, nandito na ang pang 38 na tao. 2 tao lang ang kinukuha nila ngayon kaya bakit marami sa atin ang dumating para sa interview? Ang boses ay nagmula sa isa sa mga babae na binibilang ang bilang ng mga tao na dapat nilang kalabanin. Ito ay sobrang nakakalungkot sa totoo lang. Uy, tingnan mo ang lalaking iyon. Mag-isa siyang dumating. Talaga bang naiisip niya na makukuha niya ang trabaho batay sa kanyang standard? Oo nga, di ba? Bukod sa kanyang medyo gwapo na hitsura, wala nang iba pang nakakaakit sa kanya. Hindi ko rin naisip na malayo siya kumpara sa gwapong lalaki na nakita natin kanina. Sakto. Mas makakabuti para sa kanya na umalis na lang para hindi na siya mag-aksaya pa ng oras natin. Ito ang sinabi ng mga lalaking interviewees na naghihintay doon nang makita nila si Gerald. Naramdaman rin nila ang pressure sa kanila. Karamihan sa kanila ay dumating na may kasamang mga groups at dahil sa lahat ng kompetisyon, ang ilan sa kanila ay hindi mapigilang mangutya ng walang pasabi para panatilihing kalmado ang kanilang sarili. Huminga lang ng malalim si Gerald habang nakikinig sa mga panlalait at panunuyan nila. Gayunpaman, hindi siya nag-react. Kung sa bagay, alam niya kung ano ang pakay niya rito ngayon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng elevator at isang matangkad na babae ang lumabas. Mukha siyang hindi bababa sa 170 cm tall. Siya ay may matangkad, kulay burgundi ang buhok at ang kanyang katawan ay maganda. Kahit na ang kanyang balat ay sobrang puti. Meron rin siyang napakahusay na imahe at ugali. Isang diyosa. Katulad ng iba, naglakad siya patungo sa interview hall na may dalang isang tumpok ng mga dokumento. Nang makalapit siya, karamihan sa mga babae doon ay tumahimik agad. Karamihan sa mga lalaki, sa kabilang banda, ay nakatingin sa kanya na may mga puso sa kanilang mga mata. Kahit si Gerald ay hindi maiwasang tumingin sa kanya. Napakaganda niya. Kung siya ay magiging matapat, ang kagandahan nito ay katulad ni Gia. Well, hello there, ganda, nandito ka para sa interview. Napakagandang pagkakataon na nakasalubong ka namin. Kung hindi ito masyadong okay para sa'yo, pwede mo ba akong idagdag sa iyong WeChat? Alam mo, ang aking bayaw ay nagtatrabaho sa kumpanyang ito bilang Assistant Recruitment Manager. Sinabi ng isa sa mas gwapo na interviewee habang siya ay naglalakad papunta sa kanya. Salamat, pero hindi mo kailangang gawin iyon, sabi ng babae, habang umiling namumula sa sobrang hiya. Hindi mo kailangang matakot, alam mo? Dahil maganda ang ugali mo, naniniwala ako na makakapasok ka sa recruitment criteria. Kumukuha lamang sila ng isang lalaki at isang babae sa oras na ito, kaya't mas sigurado ako na tayong dalawa ang makukuha sa huli. Kaya bakit hindi mo na lang ako idagdag sa WeChat ngayon para mas makilala natin ang isa't isa, sagot ng lalaki, habang patuloy niyang kinukulit siya. Naramdaman ni Gerald kung gaano ka-confident ang lalaki nang sabihin niya iyon. Hindi niya maiwasang magtaka kung ang kanyang recommendation letter ngayon ay magiging walang silbi. Ang interviewee ay malinaw na hindi kaswal na uri ng babae, ngunit dahil ang bata ay patuloy na pinapahamak siya sa harap ng lahat, wala siyang nagawa kundi i-add siya sa WeChat. Nagselos ang ibang mga lalaki dahil dito. Okay, settle down. Babasahin namin ngayon ang iyong mga pangalan sa listahan ng pangalan. Kung natawag ka, sumagot ka at sabihin, present. Pagkatapos nito, pumasok kayo sa interview room. Yun na, Jared Crockford. Sa oras na iyon, isang gwapo na interviewee kanina at si Gerald ay sabay na sumigaw ng present. Medyo naging awkward ang kapaligiran sa sandaling iyon habang kapwa nagkatinginan sina Gerald at ang lalaki. Ano ito? 2 taong may parehong pangalan. Anong nangyayari dito? Naglakad ang babaeng assistant papunta kay Gerald. Ito ay malinaw, mula sa kanyang mga aksyon na alam ni Jared Crockford ang bawat isa sa mga recruitment assistants. Kung sa bagay, nilagpasan niya ito at dumiretso siya kay Gerald. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento ni Gerald, tumaas ang kanyang kilay. Hindi ba ang pangalan mo ay Gerald Crawford? Sinusubukan mo bang magpakatanga? Bakit ka sumagot kahit hindi mo naman pangalan ang tinawag ko? Pasensya na, mali ang pagkakarinig ko, sabi ni Gerald habang awkward na nakangiti. Ha? Hindi kaya naisip niya na tumatawag siya para kay Crawford? Sinabi ng isa sa mga interviewee habang siya ay nakayuko. Kung madali lang tayo maniwala, may isip natin na siya talaga ang Crawford ng Mayberry. Nagtawanan ang lahat ng nandoon.
Pati ang magandang dalaga mula kanina ay nakangiti din na natiling tahimik si Gerald. Alam niya na napahiya niya ang kanyang sarili. Tumayo si Jared at pumasok para sa kanyang interview. Ilang sandali pa ay lumabas na siya na may smog na ngiti sa kanyang labi. Hoy Jared, ano ang tinanong nila sa interview mo? Makakatulong sa amin ang ilang mga tip. Maraming tao ang agad na nagtipon sa paligid niya nang lumabas siya. Naku, hindi ito masyadong mahalaga sa totoo lang. Ang ginawa ko lang ay kaswal na pakikipag-usap at nagawa ko pa silang patawanin. Tinanong pa nila ako kung kailan ako magiging handa para sa trabaho. Ito ay hindi isang hamon, sabi ni Jared habang ang mga kamay niya ay nasa bulsa. Ang iba pang mga lalaki ay nakatitig kay Jared sa pagkainggit. Sigurado na makukuha niya ang nag-iisang posisyon na nakalaan para sa mga lalaki. Ang bawat isa ay pumasok para makapanayam. Dinala ni Gerald ang kanyang referral letter sa dala niyang dokumento. Matapos siyang tanungin ng ilang mga katanungan, siya ay natapos na din ang magagawa niya na lamang ay maghintay para sa mga resulta na may labas. Ang ilan sa kanila ay umalis kaagad pagkatapos ng interview. Si Jared mismo ay abala na magsimula ng isang conversation sa parehong babae mula kanina. Ang mga resulta ay lumabas na. Sabi ng babaeng assistant mula noon habang nakahawak siya sa 2 application form sa kanyang kamay. Sino ang nakapasok? Maraming bulong-bulungan ng hula ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Congratulations kay Miss Bianca Snow. Nang walang pag-aalinlangan, tiyak na si Bianca ang ethereal na kagandahan sa kwarto ang nakapasok. At para sa male role, congratulations kay Gerald Crawford, dagdag ng assistant. Kita mo, sinabi ko na sayo, sabi ni Jared habang ngumiti siya ng matamis habang papunta kay Bianca. Matagal bago niya mapagtanto, ngunit nang maging malinaw ito sa kanya, dumilim agad ang kanyang ekspresyon. Teka, bakit hindi ako napili? Tanong ni Jared sa sobrang gulat. Lahat ng iba pang nasa kwarto ay nabigla din na palingon silang lahat kay Gerald. Si Gerald ay napaka-cool. Inaasahan niya na alinman sa kanila ni Jared ang mapipili at lumabas na nakuha si Gerald. Huminga siya habang humihingi ng tawad sa lahat ng nasa isip niya. Kinuha niya ang kanyang application form at kasama si Bianca ay pumasok sipa sa opisina para mag-sign off sa kanilang mga posisyon. Masaya ako na makilala ka, Gerald. Dahil magtutulungan tayo mula ngayon, kilalanin natin ng husto ang bawat isa. Saan ka nakatira? Tanong ni Bianca, ngayon na silang dalawa na lang ang nasa opisina. Oh, nakatira ako sa Towin. Nasa Serene County ito, sagot ni Gerald. Oh? Coincidence? Nakatira rin ako sa Serene County. Sa bandang Fuente na malapit sa Towin. Nakangiting sinabi ni Bianca. Ang babae ay tila isang outgoing na tao sa kabila ng kanyang ethereal na kagandahan. Madali din siyang kausap. Fuente, how? Ang lugar na iyon ay medyo sikat sa mga hot spring nito, tama ba? Gusto kong pumunta doon balang araw, sagot ni Gerald habang ngumiti sa kanya pabalik. Ako ang magiging guide mo sa pagdating ng araw na iyon. Ang dalawa ay madaling naging mabuting magkaibigan. Nandito na ba ang mga bagong dating? Narinig nila ang boses ng isang babae na nagmula sa labas ng opisina. Mukhang kausap niya ang her assistant. Sila po, Manager Ava, sagot ng assistant. Dalhin mo ako sa kanila, utos ng manager. Hindi mapigilan ni Gerald na maramdaman niya na narinig niya ang boses ng manager sa ibang pagkakataon dati. Ang boses ay tila maliwanag at bata, pakiramdam niya ay pamilyar ito sa kanya. Siya ba kaya ito sa labas ng opisina na ito? Nang bumukas ang pinto, sa wakas ay tumingin si Gerald sa manager. Naglalakad siya sa likuran ng assistant nang biglang nagsalita si Gerald, Ava Anderson. Ikaw ba talaga iyan? Si Ava Anderson ay kaklase ni Gerald noong junior high. Siya ang anak na babae ng prinsipal at isa rin sa mga nangungunang mag-aaral kasama sina Gerald at Seno. Silang tatlo ay nakilahok pa sa maraming mga kompetisyon ng magkakasama. Bagaman malapit na sila sa isa't isa noon, hindi na sila nagkasama sa parehong klase nang pumasok sila sa senior high. Sa mga unang araw sa pagpasok sa senior high, inimbitahan ni Ava si Gerald na lumabas para sa lunch dahil wala sa kanila ang pamilyar sa kanilang mga bagong kaklase. Pagkatapos ng school, niyayaya niya si Gerald at pinag-uusapan nila ang kanilang mga araw. Pagkatapos ng ilang araw na iyon, nagsimula na ring mag-lunch si Ava kasama ang kanyang mga dormmate. Dahil dito ay mas naging kaunti at madalang ang pag-uusap nila sa paglipas ng panahon, sa huli ay nagkikita lamang sila isang beses sa isang linggo.
Ang kanilang distansya ay nadagdagan pa sa sumunod na semester at magbibigay lamang sila ng isang simpleng pagbati sa tuwing magkikita sila. Sa huling taon ng high school, pareho silang bumalik sa pagiging strangers sa bawat isa. Mula nang mag-aral si Ava sa isang university sa Yanken at si Gerald ay pumunta sa Mayberry, humigit kumulang na 3 years mula nang huli silang magkita. Mukhang maganda ang buhay ni Ava habang mag-isa siya. Nakuha niya ang posisyon ng manager sa isang murang edad. Ano ang nagdala sa'yo dito, Gerald? Tanong ni Ava habang kitang-kita nagulat siya. Ito ay isang understandable na tanong. Kung tutuusin, napakatagal mula nang huli silang magkita. Alam na alam ni Ava na ang kanilang pagkakaibigan ay maganda mula pa noong high school sila at naramdaman niya ang biglaang awkwardness sa dumaloy sa kanyang dugo. Ay, nag-apply ako sa isang posisyon dito. Magtatrabaho ako dito simula ngayon, nakangiting sinabi ni Gerald. O talaga ngayon? Ngumiti siya habang binabasa ang pareho sa kanilang resume. Tingnan mo Avi, ang cool mo ngayon. Isa kang manager, sabi ni Gerald habang nakatitig sa tag niya. Salamat, pero pigi pa mang sarili mo na tawagin akong Avi mula ngayon. Pwede mo akong tawaging Miss Anderson, medyo masungit ang sagot ni Ava. Naiintindihan ko. Sabi ni Gerald habang tumatango. Assistant Valen, sabi ni Ava habang isinasara niya ang mga file. Alam kong maikli tayo ng 2 empleyado dahil ito ay isang bagong team. Pero mas gusto natin ang quality kaysa sa quantity kaya pipiliin lamang namin ang isa sayo para tumulong sa team. Sa sandaling iyon, nagsimulang magpanik si Bianca. Magkakilala sina Gerald at Ava kaya siguradong mapipili siya. Taliwas sa kung paano niya ito naisip, tiningnan ng masama ni Ava si Gerald bago binalingan si Bianca. Miss Bianca Snow, nangangailangan kami ng isa pang babae dito, kaya congratulations sa pagpasok sa team. Ikaw naman, Gerald. Sabi ni Ava habang iniskan siya mula ulo hanggang paa. Alam kong kumukuha pa rin ang logistics team, kaya dapat mo silang tulungan. Siguro ay kailangan mong tumakbo sa paligid ng bawat department at mag-ayos para sa kanila. Natahimik si Gerald. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin niya. Nagambala ang assistant dahil doon, pero manager Ava, si Gerald ay nagtapos mula sa Mayberry University. Alam ko, pero hindi tayo makakatulong. Ang ating kasalukuyang sitwasyon ay mayroon lamang ganitong posisyon na maalok. Ano sa tingin mo, Gerald? Kung tatanggapin mo, ipapadala muna kita sa logistics. Kung magiging mahusay ka, sasabihin ko ito sa director at isasama ka namin sa team namin pagkatapos, sabi ni Ava na may peking ngiti sa kanyang muka. Sa katunayan, wala pa pakialam sa kanya si Ava. Kahit na mula noong high school, napagtanto niya na nakakahiya na makasama si Gerald. Si Gerald ay nagmula sa isang mahirap na pamilya kung tutuusin. Tulad ng marami pang iba, si Ava ay dahan-dahang nilamon ng kanyang sariling pagmamataas nang tumanda siya. At tulad ng iba pa, ang kanyang pagmamataas ay umabot sa rurok nito noong nasa university siya. Sige, sabi ni Gerald habang tumatango. Okay lang ito sa kanya, kahit na medyo nagulantang siya sa masungit na pagtrato sa kanya ni Ava. Pagkatapos makumpleto ang application process, nagsimulang magtrabaho sina Gerald at Bianca sa kanilang nakatalagang posisyon. Naupo si Gerald sa isang maliit na sulok ng opisina at nagsimulang magtrabaho kaagad. Ang kanyang trabaho ay ang i-manage at i-organize ang mga file. Sa halip ay natuwa siya dahil makakatulong ito sa kanyang investigasyon. Makalipas ang ilang sandali, nagpa siya si Gerald na pumunta sa kubeta. Pagkatapos niyang pumunta, aalis na sana siya nang marinig niya ang mahinang mga bulong mula sa mga babae. Pumunta ka sa opisina para matapos ang isang interview. Pero kailangan mong maging mabilis. Naisab ko ang isang posisyon para sayo, kaya may utang ka sa akin, umalingaw-ngaw ang bahagyang naririnig na boses sa mga stall. Ano? Wala nang posisyon. Well, tama ka ngunit may hindi inaasahang nangyari. Tanggap na dapat ang bayo ng aming direktor, pero kahit papaano, ang aking kaklase sa junior high ang nakakuha ng trabaho. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Alam ko na ang tungkol sa kanyang background kaya't anumang trabaho ay okay lang sa kanya. Ipinadala ko siya sa logistics team at ang lokong iyon ay masayang tinanggap ang aking alok. Kaya makinig ka dito, may pagkakataon ka pa. Huwag hayaang masayang ang oportunidad na ito. Namutla ang mukha ni Gerald. Siguradong si Ava iyon. Mukhang na-set up siya. Naalala ni Gerald kung gaano nagulat ang assistant kanina. Mukhang dinadala ni Ava ang kanyang sariling mga tao sa kumpanya din.
Ang bagong nabuo na investment team ay for show lang, naisip ni Gerald sa kanyang sarili. Napagtanto niya ngayon kung gaano karami ang impormasyong maaari niyang makolekta sa pamagitan lamang ng pagiging isang undercover na spy sa kumpanya. Si Aba ay hindi naawa sa kanya sa buong oras na nakita niya si Gerald, kaya sisiguraduhin ni Gerald na ibalik ang pabor pagdating ng panahon. Gumawa siya ng mental note ng insidente bago bumalik sa trabaho. Tulad ng inaasahan, isang buong araw ng trabaho sa opisina ay nakakainip. Sa kabutihang palad, hindi ito nagtagal bago makaalis sa trabaho si Gerald. Gayunpaman, hindi pa maaring umalis si Gerald. Inimbitahan ni Bianca si Gerald na kumain ng hapunan pagkatapos ng trabaho sa pamagitan ng text message. Naramdaman ni Gerald na baka mabigat ang loob ni Bianca dahil hindi siya nakasali sa team. Dahil siya ay naging maalaga sa kanyang damdamin, tinanggap niya ang imbitasyon. Ito ay isang simpleng hapunan lamang kung tutuusin. Dahil nangyayari pa rin ang team meeting, nagpasya si Gerald na hintayin siya sa pasukan ng lobby. Matapos maghintay ng halos 10 minuto, nakita ni Gerald si Bianca na lumabas sa lobby. Gayunpaman, hindi siya nag-iisa. Sumunod sa likuran niya si Aba. "Naku, Gerald. Pasensya na? Nakalimutan kong ipagbigay alam sa'yo na hindi tayo matutuloy sa hapunan ngayong gabi. Sinabi sa akin ni Manager Aba na mayroon siyang isang taong gusto niyang ipakilala sa akin sa hapunan," sabi ni Bianca, habang nakangisi. "Walang problema, enjoy," sagot ni Gerald habang nakangiti siya, ngunit medyo malungkot siya. Sa kabilang banda, si Aba ay simpleng tumingin sa kanya sandali, kinikilala ang kanyang presensya bago sumakay sa kotse niya kasama si Bianca. Habang nagmamaneho siya, nagsimulang mag-ring ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag mula kay Zach Lyle. "Mark Crawford, gusto ko lang magtanong. Nabanggit mo na gusto mong magbigay ng mga dorm para sa ating mga empleyado, tama ba? Alam kong sinabi mo na nais mong gawin ito ng sarili mo, pero gusto kong ibigay ang aking tulong kung okay lang sayo. Ngayon lang ako nakabalik sa Serene County," sabi ni Zach. "Huwag kang mag-alala tungkol dito. Meron na akong naiisip na lugar. Ipagagawa ko sayo ang natitirang gawain kapag binili ko na ito. Sa palagay ko dapat mong ituon ang atensyon mo sa nangyari sa JD." Kalmado na sinabi ni Gerald. "Oh Sage, Mark Crawford. Oh, isa pa, ito ay personal, malapit na ang iyong birthday. Palagi kaming nag-organisa ng isang malaking banquet para sayo na sumusunod sa family tradition. Kaya saan mo gustong ganapin ito? Mas gugustuhin kong i-celebrate ang aking birthday dating tinitirhan ko. Sa palagay ko hindi kinakailangan ng isang party. Magkaroon lang tayo sa masarap na hapunan," sabi ni Gerald habang meron siyang pekingiti sa kanyang mukha. Simula bata pa lamang, sanay si Gerald na hindi ipinagdiriwang ang kanyang birthday. Noon, kumakain lang siya ng masarap na pagkain ng mag-isa o kasama ang pamilyang Winters. Bukod pa dito, ang kanyang malapit na pamilya ay hindi na nakatira ng kasama niya mula noong high school. Kahit na gusto niyang ipagdiwang ang kanyang birthday, walang tao na nandoon para samahan siya. "O naman, anumang sasabihin mo, Mark Crawford?" sabi ni Zach. Pagkatapos ay binaba ni Gerald ang tawag. Pinag-uusapan ang tungkol sa pagbili ng properties para sa mga dormitoryo ng mga empleyado. Mayroon nang naisip na lugar si Gerald. Dito niya binili ang pag-aari ng huli. Medyo malapit ito sa kumpanya at disente rin ang kapaligiran. Dahil nasira ang kanyang hapunan, naglakad si Gerald papunta sa sentro ng real estate para harapin ang proyektong ito. Sa harap ng real estate center, 2 kotse ang huminto sa pasukan at isang grupo ng 8 mga tao ang lumabas mula sa kanilang sasakyan. "Hello, nandito ka ba para maghanap ng properties? Pwede kong ipakita ang paligid kung gusto mo." Agad silang binati ng isang real estate agent. Ang 2 ito ay gustong bumili ng bahay para sa kanilang kasal. "Nandito lang tayo para samahan sila," sabi ng isa sa mga babae. "Morgana, ang boyfriend mo ay may malaking bahay na. Hindi ba mas mainam na tumira kasama ang kanyang pamilya? Hindi ba hindi makatwiran na bumili ng bagong bahay? At ito ang pinakamahal sa city?" Tanong naman ng ibang babae. Tila ang mga bibili ng bagong property ay si Morgana Lopez at ang kanyang boyfriend. "Sa palagay ko mas mabuti ang lumipat, hindi maganda na tumira kasama ang mga magulang. Sa pamagitan ng isang bagong bahay, kayong dalawa ay maaaring gumugol ng ilang oras na magkasama." May isa pang babae na nagsalita. "Iyon talaga ang iniisip namin. Gusto namin na magkaroon ng ilang oras na magkasama.
Siya nga pala, Lilian, hindi mo ba sinabi na nakakuha ka ng isang nakakamangha na boyfriend? Bakit hindi siya sumama sa atin ngayon? Tanong ni Morgana. Dahil lahat sila ay magkaibigan mula noong high school, gusto ng grupo na magkita muli pagkalipas ng maraming taon. Gayunpaman, kailangan nilang maghintay para matapos si Morgana sa trabaho mula sa ospital at pumili ng isang bagong bahay. Sa makatuwid, lahat sila ay sumama sa kanya. Ang aking boyfriend ay hindi darating ngayon. Awkward naman na sagot ni Lilian. Alam ni Lilian na wala talaga siyang boyfriend. Kahit na ginawa niya iyon, si Gerald lang ang nagpapanggap bilang boyfriend niya. Kahit na hindi naman talaga ito totoo. Nasaan ang boyfriend mo, Sharon? Hindi mo ba sinabi na sasama sa atin ang boyfriend mo? Humarap si Morgana kay Sharon at nagtanong. Medyo malapit na siya. Sumulyap si Sharon sa direksyon ni Lilian, pagkatapos ay bumalik kay Morgana. Ang bawat tao roon ay may alam tungkol sa tsismis sa kung ano ang nangyari sa pagitan ni Sharon at Lilian. Sa makatuwid, sinusubukan nilang lahat na panatilihin ang kanilang mga saloobin sa kanilang sarili sa sensitibong paksang ito. Tingnan na lamang natin ang mga properties, pagkatapos ay pwede na tayong magsaya kapag nakapili na ng isa. Suggestion ni Howard. Lahat sila ay humakbang sa gitna at nagsimulang pumili mula sa kanilang iba't ibang mga pagpipilian. Ngunit ang kalagayan ay tila medyo malabo, kaya kailangan nila ng pagbabago ng paksa para maging magaan ang pakiramdam. Biglang binasag ni Sharon ang katahimikan. Ay oo, bakit hindi sumasama sa atin ngayon si Naxela at Waylon? Noon, laging sumasali si Waylon sa mga gathering na tulad nito. Ay, huwag na lang natin silang banggitin. Si Waylon ay abala sa problema ng kanyang pamilya. At si Xela, tinawagan ko siya at sinabi niya na hindi maayos ang sitwasyon niya kaya hindi rin siya darating. Ay, sa susunod na lang pala natin sila kikitain. Nga pala, Morgana, hindi mo pa sinabi sa amin ang iyong sikreto, kamusta ang progress mo? Halos napakabilis mong lumipat ng mga industry. Tanong ni Sharon. Nang marinig ang katanungang ito, naging mahigpit ang ekspresyon ni Howard. Umubo si Morgana at kitang-kita rin ang pagka-awkward sa mukha niya dahil sa tulong ni Gerald. At saka, malaki rin ang naitulong sa akin ni Howard. Gerald. Nang marinig ang kanyang pangalan, nagulat sina Sharon at Lilian. Sa totoo lang, tinanong sila ni Sharon tungkol sa bawat kaklase na parang nag-aral siya sa ibang bansa. Gusto nilang kausapin ang lahat, kahit na sa Mayberry lamang siya sa buong panahong ito. Ang parehong mga babae ay gustong tanungin kung sumali si Gerald sa kanila, ngunit napunta sila sa pagtatanong tungkol sa bawat iba pang kamag-aral maliban sa kanya. Hindi nila mapigilan dahil si Gerald ay isang nakakaantig na paksa para sa kanilang dalawa. Ay maaaring hindi ninyo alam ito, pero naging mahusay na talaga si Gerald. Siya ay ibang tao na ngayon. Masaya na sinabi ni Morgana. Tumahimik sila Lilian at Sharon. Paanong hindi alam na ibang tao na siya ngayon? Mayroon lamang siyang kaunting connection, ano naman? Sabi ni Howard. Ngayon na inalis ni Gerald ang kanyang pansin mula sa kanya, ang reputasyon ni Howard sa klase ay wala na sa itaas. Noong high school, siya at si Waylon ay parehong pinag-uusapan ng class. Ngunit parang nitong nakaraang mga panahon ang pinag-uusapan lang nila ay si Gerald. Biglang sinabi ng isa sa mga babae sa isang nagulat na tono, "Guys, tingnan mo. Hindi ba Gerald iyon? Bakit siya nandito?" Ha? Ang lahat ay lumingon sa direksyong tinuro niya at nakita nila si Gerald. Siya talaga ito. Sabi ni Lilian. Kanina pa siya nagte-text sa kanya mula nang bumalik siya, ngunit hindi siya sumagot sa alinman sa kanyang mga text. Dismayado niyang hinanda ang kanyang sarili na mawala ang lahat ng nararamdaman sa kanya ni Gerald. Ang kanyang biglaang pagdating ay nagpuno sa kanya ng galak at ginhawa. Si Sharon naman ay nasasabik din gayunpaman, ang kaguluhan na iyon ay hindi nagtagal at sinundan ito ng kaunting pagkabigo. Bagaman okay naman ngayon si Gerald, parati siyang hindi namamansin pagdating kay Sharon. Pareho silang nalunod sa magkahalong emosyon sa sandaling ito. Tila napansin ito ni Morgana. Lilian, Sharon, may nangyari ba sa pagitan ninyong dalawa ni Gerald noong nasa Mayberry kayo? Wala talaga. Kahit na mayroon, sasabihin ko na sigurado na may nakakakuha ng cold shoulder mula kay Gerald, kahit na siya ang pinakamaganda sa kanya noon, kinutya ni Lilian. Iyon lang unang beses na sinundo ka niya, big deal. Sino ang nagsabi sa'yo na binibigyan niya ako ng cold shoulder? Nagpout si Sharon. Tila namumuna ang isang away sa kanila.
Isa sa mga babae ay nagkaroon ng ideya at nagsuggest siya, bakit hindi na lang tayo umupo doon at tingnan kung sino ang unang babatiin ni Gerald kapag nakita niya tayo. Oo naman, masusurpresa rin siya. Sa sandaling tumingin siya sa itaas, malalaman niya na lahat tayo ay nandito. Sigurado na mabibigla siya niyan. Natatawang sinabi ni Morgana. Nagselos si Howard, ngunit ang lahat ay nasasabik dahil dito kaya dapat niya rin silang sundan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang pumunta si Gerald sa real estate center. Si Gerald ay nagmamadali. Alam niya na ito ay dapat natapos na 2 araw na ang nakaraan. Gayunpaman, dahil sa hikop na iyon kay Xeno, naantala ang proyekto ng dorm na ito. Dahil ang ilan sa mga lugar ay malinaw na pinili ni Gerald, nagpasya siyang bumisita ng personal sa sentro ng real estate. Pumasok si Gerald sa gitna at agad na lumapit sa front counter. Sa sandaling napansin ng real estate agent si Gerald, agad na nagdilim ang kanyang ekspresyon. Napuno siya ng awkwardness at pagkabigo. Naisip niya na si Gerald ay isa lamang isang mahirap na idiot na walang sapat na pera para makapagbili ng isang property. Sa makatuwid, nang siya ay dumating sa ilalim ng kumpanya ni Lila Jung, iginiit niya na kumuha ng loan si Gerald. Malamig din ang ugali niya kay Gerald, akala niya hindi siya karapat-dapat para sa kanyang effort dahil parang hindi siya mayaman. Nang sumunod na araw, nagpasya siyang huwag magloan. Sa halip, gusto niyang bilhin ang property na may buong kabayaran. Mangangahulugan ito na ang agent ay makakuha ng pinakamababang posibleng commission payment. Inalis niya kaagad ang kanyang profesional na pag-ugali at sinimangutan si Gerald, tulala ka ba? Sinabi ko na dapat kang kumuha ng loan. Bobo ka ba o sadyang pipi ka lang? Sa palagay mo ba na talagang kaunti ang pera mo? Sobrang sama ng kanyang mga sinabi. Hindi ito tatanggapin ni Gerald at hinagis niya ang isang bag ng cash sa kanyang mga paa. Huminto sa pag-aaksaya ng oras ko at magpatuloy dito. Habang ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa lobby, lahat ay biglang napahinto sa kanilang kinatatayuan. Ang lahat ng mga tao ay tiningnan ng masama ang real estate agent at napahiya siya ng husto sa oras na ito. Nakita niya na ang lalaki na ito ay pinahiya siya sa publiko kaya nagkaroon siya magkahalong damdamin sa kanyang puso. Gusto kong magtanong. Oo, bago pa iyan, gusto kong magtanong sa'yo ng iba pang bagay. Bakit hindi ka sumagot sa mga text ko? Hindi mo rin sinasagot ang aking mga tawag? Anong uri ng customer service ang meron dito? Hindi na ba ako ang iyong customer pagkatapos kong mabili ang property? Medyo nainis si Gerald habang aktibo nitong hindi pinapansin sa nagdaang 2 araw. Anong kailangan mo sa oras na ito? Nagbago ba ang iyong isip at gusto mong kumuha ng loan ngayon? Oops, napakasama, hindi posible iyon. At saka, kung gusto mong furnished ang property, kakailanganin mong maghintay hanggang sa nakarehistro grant deed. Ngayong natapos ko na ang pagsagot sa iyong mga katanungan, kailangan mo pa ba ng iba pa? Kung hindi, mayroon akong ibang mga customer na kailangan kong asikasuhin. Napakaabala kong babae. Inirapan ni Agent Luna si Gerald. Ang ibang mga aging na naroroon ay humagikik ng mahina sa likuran. Para bang natutuwa sila sa palabas. Alam ng lahat sa lobby na si Luna Madison ang pinakamagagaling na agent sa kanilang lahat. Siyempre, gugustuhin niyang makaganti pagkatapos mapahiya. Mabilis na tinipon ni Luna ang lahat ng kanyang mga dokumento at pumunta sa kabilang bahagi ng counter para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Huwag mo akong bigyan ng attitude. Customer ako. Napangiwi si Gerald. Ha? Anong attitude? Anong uri ng ugali ang nais mong ibigay ko sa'yo? Ang ginawa mo lang ay bumili ng bahay, get over it. Ni hindi ako nakakuha ng maraming komisyon mula sa'yo. $300 na komisyon. Oh, please. Kung gusto mo itong ibalik, literal na wala akong pakialam. Kunin mo ito at huwag kang bumalik. Dumura si Luna at tumalikod. Kung siya ay mag-a-apply para sa isang loan, siya ay maaaring kumita ng higit sa $300 lamang. Magkakaroon pa siya ng bonus pagkatapos matagumpay na naibenta ang property. Kung wala ito, baka mabawasan pa ang sweldo ni Luna. Asan ang manager mo? Lahat ba kayo ay isang team lamang ng mga hayop na walang supervision? Hindi inaasahan ni Gerald na bibigyan siya ni Luna ng masamang ugali sa oras na ito. Ang mga empleyado sa front counter ay pinananatili na kayuko ang kanilang ulo at hindi rin ito pinapansin si Gerald. Ito ay malinaw na minamaliit siya.
Biglang isang middle-aged na babae ang lumakad papunta sa lobby. Luna, ano ang kahulugan nito? Ikaw ang empleyado na may pinakamaraming halaga ng mga benta noong nakaraang taon. Bakit ka nakikipagtalo sa ibang tao sa publiko ngayon? Ang lahat ng mga empleyado sa front counter ay agad na tumayo at magalang na binati siya. Ay, Mars Millers, maligayang pagdating. Wow, Mars Millers, maganda ka pa rin tulad ng lagi. Sabi ng lahat. Maliwanag na ngumiti si Luna at sinabi, Mars Millers, ito lang ang lalaking ito at gumagawa siya ng gulo. Kung hindi ako hiniling ng pinsan ko na tulungan siya, hindi ko sana siya kinausap noong una pa lang. So Mars Millers, ilan ang mga pag-aari na nais mong bilhin sa oras na ito? Humarap siya sa asawa at nagtanong. Si Mars Millers, isang interior designer, ay ang uri ng tao na bumibili ng maraming mga properties at binibigyan sila ng bagong itsura. Ang mga pag-aari na ito ay inuupahan. Sa makatuwid, siya ay isa sa pinakamalaking customer ng kumpanya. Gusto ko lang bumili ng isa lang sa oras na ito, pero kailangan ko itong makuha ng mabilis. Sabi ni Mars Millers habang nakayakap sa baywang ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tiningnan ng masama ng mag-asawa si Gerald, parang naging pangit ang naramdaman nila. Lahat ay lumalapit sa kanila ngunit hindi pinapansin si Gerald. Sa VIP area, lahat ng matandang kamag-aral ni Gerald ay nakakita sa buong insidente. Gusto ni Lilian na puntahan siya, ngunit mukhang nakikipaglaban si Gerald sa agent. Matapos magatubili ng saglit, nagpasya si Lilian na manatili sa kanyang pwesto. Bukod dito, mahirap na lumapit sa kanya ngayong napahiya siya. Kung ang sinuman ay direktang lumapit sa kanya, maaring masira ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Si Luna, na tila galit pa rin, ay nagbigay kay Mars Millers ng ilang mga dokumento. Pagkatapos ay lumingon siya sa isang maliit na babae sa likuran niya at inabot sa kanya ang natitirang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Hoy, Nikki! Kakailanganin mong hawakan ang customer na ito mula ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay baguhin ang aking pangalan at gawin mo itong pangalan mo. Oh, at ililipat ko sa iyo ang $300 na commission sa pamagitan ng PayPal. Siya ang iyong problema ngayon. Matapos matiyak na nakagawa ng wastong pagbabago si Nikki, tiningnan niya ng masama si Gerald saka humarap kay Mars Millers na may nakagagalak ng ngiti na makikifa sa kanyang muka. Sa kabilang banda, isang malambing na boses ang nagsalita, Mark Crawford, makikipagtulungan ako sa iyo ngayon. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, ikaw, huwag mag-atubiling magtanong. Si Nikki ay tila napahiya at siya ay napakabata para maging isang agent, siya ay higit sa 21 years old pa lamang. Malamang bago siya sa trabaho. Gayunpaman, tila naging pasyonate siya sa kanyang trabaho sa kabila ng bahid ng kaba sa kanyang mga mata. Tiningnan ng masama ni Gerald si Luna, saka ngumiti ng mahina kay Nikki. Sige, ipakita mo sa akin ang layot ng dalawang gusaling ito. B1 at 2, please. Okay, sir, bibigyan kita ng isang maikling introduction. Tumango si Nikki. Nikki, nakabili na siya ng bahay. Malamang sinusubukan lang niya na sayangin ang oras mo. Bakit ka pa nag-aabala? Sabihin mo sa kanya na umalis kung wala siyang ibang negosyo dito. Sabi ni Luna nang marinig ang usapan nila. O Luna dear, bakit abala ang pakikipag-usap sa kanya? Marahil ay hindi siya nagmamay-ari ng higit sa 3 mga properties. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy niyang gustong makita ang iba't ibang mga pag-aari. Nangangarap lang siya, sinasabi ko sayo. Ngumuso si Mars Millers. Mahal, hindi mo sinabi na ang mga presyo para sa mga pag-aari sa ating city ay napalaki. Ang kakayahang bumili ng isang pag-aari ay marahil ang pinakamalaking nakamit para sa kanila sa ekonomiya na ito. Sarcastic kong sinabi ni Mars Millers. Sa kabila ng pangungutya, hinanap pa rin ni Nikki ang layot para sa B1 at 2 at iniabot kay Gerald. Ang parehong mga gusaling ito ay mga bagong proyekto. Sa makatuwid hindi pa sila nabibili. Pagkatapos ay pinaliwanag ni Nikki kay Gerald ng lubusan at matiyaga. Tumango si Gerald, isinara ang mga dokumento sa kanyang mga kamay at sinabi, Okay, napagpasyahan kong bilhin ang pareho sa mga gusaling ito, dalhin mo sa akin ang mga legal na dokumento. Ano? Ang lahat sa lobby, kasama na si Luna, ay napahinto. Ang sumunod ay binalot ng katatawanan ang buong kwarto. Lalo na sina Luna at ang Millers, tawa sila ng tawa hanggang sa pumatak ang luha sa kanilang mga mata. Hahaha, anong kalokohan ito? Hindi ka pwedeng mag-bluff ng ganyan. Tumawa si Mars Millers, hawak ang kanyang tiyan. Nababaliw na ba siya? 2 buong gusali.
Akala ko mali ang narinig ko sa kanya, hahaha. Yo, kailangan ba nating tumawag para sa security? Kahit na ang mga empleyado sa front counter ay tila naubusan ng hininga mula sa pagtawa. Biglang lumakad ang manager papunta sa lobby na may mahigpit na ekspresyon. Anong nangyari? Nasaan ang professionalism ng lahat? Tingnan lang ninyong lahat. Nakakatawa. Kinagat ni Luna ang labi niya upang mapanatili ang kanyang pagpipigil. Hindi sir, ang lalaking ito dito, si Gerald Crawford, siya, sinabi niya na gusto niya ang dalawa sa aming mga gusali. Hahaha. Tumulo ang luha sa kanyang namumulang pisngi. Ang manager ay tila mas profesional kaysa sa mga agent na ito. Huminga siya ng malalim at tinitigan sandali si Gerald bago lumapit sa kanya na may malungkot na ekspresyon. Mark Crawford ba ito? Puffed. Bagaman hindi pa siya masyadong nagsasalita, hindi mapigilan ng manager na palabasin din ang isang malakas na tawa. Ang sinabi ni Gerald ay sobrang nakakatawa. Ang kanilang prinsipyo ay manatiling profesional kahit gaano nakakatawa ang kanilang mga customer maliban kung hindi na nila mapigilan pa ang kanilang pagtawa. Natatawa ka? Malamig na sinabi ni Gerald habang hinihimas ang dulo ng kanyang ilong. Nagagalit na siya sa mga taong ito, pero alam niya kung paano patahimikin ang mga ito. Sabihin mo sa akin, magkano para sa isang gusali, Nikki? Tapos ka na ba sa pagkalkula? Tanong ni Gerald na may malamig na ekspresyon. Oh, alam ko. Ang isang gusali ay mayroong halos 100 na mga units at ang kabuuan para sa isa ay $1 milyon. Pagkatapos ng aming promotion, magiging 2 milyon na ito para sa 2 gusali, sir. Profesional na sagot ni Nikki. Siya lang ang hindi tumatawa sa kwarto. Naisip tuloy ni Gerald sa kanyang sarili, ang kalahati ng mga unit na ito ay maaaring magamit para sa mga dorm ng mga empleyado, habang ang isa pang kalahati ay maaaring rentahan. Ito ay perpekto na gagana. Sige, may kukunin akong tao na dadalhin ang pera dito. Dalhin mo sa akin ang mga dokumento. Sabi ni Gerald habang nilalabas ang phone niya. Pagkatapos ay tumawag siya at sinabi, magpadala ng 2 milyon sa real estate center na pinuntahan ko in cash. Sumandal si Gerald sa front counter matapos patayin ang tawag, pinagmamasdan pa rin ang grupo ng mga taong hysterically na tumatawa. Nagtataka siya kung ipagpapatuloy nila ang pagtawa sa kanya mamaya. Sir, kalma ka lang po. Hindi mo basta-basta mapipirmahan ang mga dokumentong ito. Nakahinga ang manager at pinayuhan siya. Hindi siya pinansin ni Gerald at umiwas ng tingin. Pagkalipas ng 20 minuto, isang malaking truck ang nakaparada sa harap ng sentro ng real estate at kahit na ang security ay hindi nito mapipigilan. Ha? Anong nangyayari? Natigilan ang lahat at pinuntahan nila ang pasukan sa lobby dahil curious sila. Kahit na ang manager ay sinubukang makipagsiksikan sa crowd ng mga tao, nag-usisa rin siya sa nangyayari. Sa sandaling mismong iyon, nagring ang cellphone ni Gerald. Ito ay isang tawag mula sa kanyang mga underlay. Mark Crawford, nakarating kami na may dalang pera, lahat cash ayon sa hiniling mo. Magpapadala ba kami ng isang tao para dalhin ito, o kailangan namin manghingi ng isang tao sa kanilang panig na gawin ito? Tanong ni underling. Alam niya na may nangyayari nang marinig niya si Gerald na nagsasalita ng naiinis tono habang tumatawag sa cellphone. Sa makatuwid, nagpasya siyang maging sanhi ng isang eksena. Hindi. Sinabi ni Gerald habang pinirmahan ang mga dokumento. Itinapon niya ang ballpen sa lupa, itapon lahat sa harap na pasukan. Opo, sir. Pagkahangop niya, bumukas ang trunk ng truck at sa loob nito, isang bundok ng mga pera. Ang kompartimento pagkatapos ay dahan-dahang itinaas, at mga stock ng cash na bumagsak mula sa truck, papunta mismo sa simento sa harap ng pasukan ng lobby. Oh my God! Ang manager ay nahulog sa lupa sa sobrang gulat. Ang mga dokumento sa braso ni Luna ay nadulas sa lupa nang humina ang kanyang mga braso. Nakatayo siya doon hanggang sa nawala ang kulay sa kanyang muka. Natahimik ang lahat sa lobby. Ang kanilang mga mata ay nanlaki dahil hindi sila makapaniwala habang sinusubukan nilang intindihin ang eksena sa harap nila. Sino nga ba ang lalaking ito? Ito ay masyadong maraming pera. Pagkatapos, isang lalaking nakasuit ang maingat na pumunta sa tumpok ng pera at pumasok sa lobby. Lumapit siya kay Gerald at bulong sa tainga, nagawa ko na ang hiniling mo, Mark Crawford. Okay, good job. Iiwan ko na ang iba sa inyo. Pinili ko na ang mga gusaling gusto kong bilhin.
Sasabihin sa'yo ni Miss Nikki dito kung ano pa ang kailangan nating gawin. Sabi ni Gerald habang tinatapik ang balikat ni Nikki. Sa kabilang banda, huminga si Nikki at naglakas loob na hindi magsalita. Kung maaari niyang mapirmahan ang dalawang gusaling ito, ang bayad sa komisyon ay napakalaki talaga. Pakiramdam ni Nikki ay umakyat siya sa langit at nakakita ng paraiso. Si Luna ay nakatulala pa rin, nalulunod sa takot at panghihinayang. Hindi niya inaasahan na si Gerald talaga ang bibili nito. Kung hindi dahil sa kanyang pag-ugali, maaaring sana siyang kumita ng napakalaking halaga sa komisyon. Hindi na niya kailangang magtrabaho sa natitirang buhay niya pagkatapos nito. Ngunit sa kasamaang palad, 20 minutes lamang ang nakalipas kung saan inassign niya si Nikki kay Gerald. Ang mukha ni Luna na namumula sa tawa kanina, ay namumutla na sa takot. Ang mga empleyado na hindi pinansin ang Gerald ay masyadong nagulat. Para naman sa mga Millers, magkatabi silang nakatayo habang nakabukas ang mga bibig nila at blangkong nakatingin sa mga tambak na salapi. Nakakahiya naman. Gusto ni Gerald na mapanatili ang pagiging low profile. Kahit na binigyan siya ni Luna ng kaunting attitude, ayaw niya talagang mapahiya pa siya. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nagpatuloy na tratuhin siya tulad ng isang dumi at hindi niya ito pwedeng hayaan na dumulas. Kung ginawa niya ito, marahil ay dudurugin nila ang maliit na kumpiyansa sa sarili na meron siya sa loob ng kanyang sarili. Ngunit sa lahat ng nakatingin sa kanya na may gulat na ekspresyon, naramdaman ni Gerald na medyo nahihiya siya dahil sa naging sanhi ng isang eksena. Sa makatuwid, nagpasya siyang umalis na. Ito ay magiging medyo mahirap kung ang isang kakilala niya ay nakapansin sa kanya ngayon, ngunit ang kapalaran ay nakakatawa lamang tulad nito. Paglingon ni Gerald, napunta ang kanyang mga mata sa ilang pamilyar na mukha. Sa VIP area, nakatayo ang lahat ng kanyang mga dating kaklase na si Sharon, Lillian, Morgana at Howard, at ilang iba pang mga babae. Lahat sila ay nakatitig sa kanya sa sobrang takot at nanatili sa kanilang kinatatayuan. Geralda ay ikaw. Kahit si Lillian ay nautal sa gusto niyang sabihin. Pinagmamasdan nila si Gerald simula pa lamang, lalo na nang sinabi niyang bibili siya ng 2 buong gusali at tumawag sa cellphone na iyon. Ilang sandali lamang ang nakakaraan, pinagtawanan din siya ng mga babae. Nang makita nila kung ano ang nangyari, nanaig ang takot sa puso nila. Hindi pa nila nakikita ang pagiging agresibo ni Gerald na tulad nito, kahit nakilala nila siya sa loob ng maraming taon. Para silang nakatingin sa isang estranghero. Clunk! Ang cellphone ni Howard ay nahulog sa lupa nang mawala sa kanya ang pagkakahawak nito. Sa tabi niya, nagsimulang mag-hyperventilate si Sharon. Ito ay parang ang kanyang puso ay naistong ng isang pugad ng mga biis. Bagaman inaasahan niya ito, ang pinaka nakakakilabot na bagay ang nangyari. O Sharon, magsisisi ka ba sa ginawa mo kay Gerald ngayon na siya ay naging napakalakas? Hindi, bakit naman ako magsisisi? Karamihan sa nagawa niya ay dahil nanalo siya sa loto at gumawa ng mga bagong koneksyon. Bakit naman siya magiging big deal? Hindi siya maaaring makipagkompetensya kay Hayward. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay mga dahilan lamang ni Sharon para sa kanyang sarili. Ang lahat ng kanyang mga dahilan ay nawasak sa mga piraso tulad ng baso na nabinagsakan ng isang dambuhalang boulder. Osh, kailan pa kayo nandito? Agad na inilabas ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang bulsa. Ilang segundo lang ang nakalipas, si Gerald ay naubusan na ng pasensya na naging sanhi para kumilos siya sa paraang ginawa niya. Gayunpaman, kasama si Lillian at ang iba pa sa paligid, hindi niya naramdaman ang pangangailangan na magpanggap na parang siya ay isang uri ng maimpluwensyang tao. Hindi niya ginusto ang umarte ng ganyan. Gerald, Meman, nandito na kami mula pa simula. Napalunok si Howard. Gerald, magkakaroon kami ng kaunting gathering at iniimbitahan ka namin sumama. Sumugod sa kanyang gilid si Lillian at nagpaliwanag. Ang lahat ngayon ay nakatingin kay Gerald habang naghihintay ng sagot. Mukhang ang tumayo kahit sa tabi ni Gerald ay makakatulong na mapataas ang katayuan sa buhay. Blanko siyang tinitigan ni Sharon. Nagkaroon siya ng magkahalong damdamin at muli siyang natahimik. O sige, mag-enjoy kayo. Mayroon pa akong ilang mga bagay na kailangang ayusin, kaya kailangan ko nang umalis ngayon. Ngumiti si Gerald. Walang pag-aalangan na lumabas agad siya ng lobby. Medyo nainis si Sharon nang makita niyang umalis si Gerald. Ni hindi siya sumulyap sa kanya. Dismayado siyang nang pakiramdam niya ay naririnig niya ang tunog ng kanyang nadudurog na puso. Pag-alis ni Gerald sa lobby, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kalsada at nagpa siyang tumawag ng taxi.
Gayunpaman, isa pang tinig ang tumawag sa kanya. Gerald, naghihintay ka ba para sa boss? Pagkatapos ay huminto ang isang Camry sa harap niya at binaba ang bintana nito. Si Bianca iyon at katabi niya si Ava. At para sa driver, ito ay isang matapang na lalaki na mukhang kaedad ni Gerald. Naalala tuloy ni Gerald na gusto siyang ilibre si Bianca sa hapunan, ngunit sinabi ni Ava na sumunod siya. Sa kabilang banda, ayaw ni Ava na imbitahan si Gerald kaya naman pumunta siya sa real estate center. Makikita na katatapos lang nilang maghapunan. Pauwi na ako. Sagot ni Gerald. Tiningnan niya si Ava na tila baabala sa kanyang cellphone. Nagkunwari siyang parang hindi niya nakikita si Ava. Ayaw ni Gerald na batiin siya dahil siya ang ayaw na kilalanin siya noong una pa lamang. Aside, pasensya na ulit sa araw na ito. Mag-set up tayo ng oras bukas, ililibre kita ng masarap na pagkain. Nanghihinayang nangumiti si Bianca. Oo, okay lang sa akin yon. Ngumiti ulit si Gerald. Aalis na kami ngayon. Hindi naglakas loob si Bianca na hilingin kay Gerald na sumama sa kanila dahil hindi naman ito ang kanyang sasakyan. Tiningnan ng masama ng driver si Gerald at agad na nag-drive. Bianca, sino yun? Kaibigan mo? Tanong ng driver, kitang-kita ang inggit sa kanyang mga mata. Ang pangunahing dahilan kung bakit inimbitahan ni Ava si Bianca na kumain ng hapunan ay dahil gusto siya ng vice team leader mula pa nang sumali siya sa team nila. Gusto niyang makilala pa siya sa hapunan. Gayunpaman, ang hapunan ay hindi umayon sa plano nila at ang kanyang advances ay mahina. Dismayado lamang ang sagot sa kanya ni Bianca, kaya medyo nairita siya. Nang makita niya si Gerald na kinakausap si Bianca ng kaswal, si Nathaniel Chandler ay naging dismayado sa pagkainggit. Siya ang bago kong kasamahan, Chandler, mahinang sinabi ni Bianca. Ha, hindi ko na ba siya nabanggit sa'yo dati? Siya si Gerald, ang aking kaklas nung junior high. Masungit na dinagdag ni Ava. Ay, siya yun. Saka bakit hindi mo siya binati, Ava? Sa pag-iisip pabalik sa sinabi ni Ava tungkol kay Gerald, naramdaman ni Nathaniel na mas magaan ang kanyang pakiramdam. Wala siya sa level natin at sino ba ang may pakialam? Gayun din, Bianca, mangyaring pigilin ang pagtawag sa kanya bilang kasamahan mo. Wala siya sa marketing department. Nasa logistics siya. Humarap si Ava kay Bianca. Puff, di men. Itatanong ko lang sana kung saang team siya nakasama. Logistics? Talaga. Haha. Bianca, dapat kang lumayo sa kanya mula ngayon. Kayong dalawa ay wala sa parehong level. Ikaw ay isang tao na may white-collar jobs. Alam mo yan, di ba? Kinutya ni Nathaniel. Sa loob ng investment department, kilala rin bilang Dream Investment Group, ang mga empleyado ay pinaghiwalay sa iba't ibang mga teams. Nandyan ang research team, analysis team, at MP. Para naman kay Ava, siya ang manager sa lahat ng mga teams kaya siya ang manager. Sa pananaw ni Ava, ang logistics team ay walang iba kundi ang isang team ng mga lalaki na gumagawa ng mga utos. Pagkatapos ng kaunting usapan, bumalik silang tatlo sa kanilang mga bahay. Pagdating ng umaga, si Gerald ay pumunta sa opisina ng mas maaga kaysa sa dati. Pagpasok sa elevator, napagtanto ni Gerald na may ibang kasama doon. Paglingon sa gilid niya, nalaman niya, sa inis niya, nakita niya ang isang lalaking may bitbit na briefcase na nakatingin din sa kanya. Si Nathaniel, ang lalaking dumikit kay Bianca noong isang araw. Agad na tiningnan ng masama ni Nathaniel ng maraming beses si Gerald sabay alam niya kung sino ang nakatayo sa tabi niya. Isang mahirap na katahimikan ang naganap bago sinabi ni Nathaniel sa wakas, Hoy, ikaw ang logistics guy tama ba? Kilala mo si Bianca, ha? Yeah, nakipagkaibigan ako sa kanya kahapon, sabi ni Gerald habang paalis. Nakita ni Gerald kung paano siya tinignan ni Nathaniel noong kailan at alam niya na ang lalaki ay tiyak na may sama ng loob sa kanya. Gayunpaman, alam din ni Gerald na ang pagtitiis sa kanya ay mag-aaksaya lamang ng oras at effort. Hey, sigurado. Ilayo mo lang sa kanya ang distansya mo. Gusto ka lang niya ilibre ng hapunan bilang respeto na lang. Sa tingin mo ay magpapakitang gilas siya sa isang tao na low class, pangasar ni Nathaniel. Naramdaman ni Nathaniel na kailangang ilagay sa kanyang lugar si Gerald dahil natural na karapat-dapat lamang si Bianca na makasama ang mga lalaking katulad niya. At dapat mong malaman na pakialaman ang sarili mong buhay. Sino ka ba sa tingin mo?
Pinag-uusapan ang tungkol sa mga class na parang ikaw ang nagdedesisyon nito, sagot ni Gerald bilang ganti. Sa sandaling iyon, isang ping ang narinig at bumukas ang mga pintuan ng elevator. Agad na nag-walk out si Gerald nang wala man lang pakialam na lingunin si Nathaniel. Ay ikaw motherfucker. Sisiguraduhin kong ang iyong buhay ay magiging isang impyerno kung ito ang huling bagay na gagawin ko, sigaw ni Nathaniel ng galit na galit. Walang sinuman ang nakausap sa kanya ng ganoon noon at hindi niya papayagan si Gerald na madali lang itong makalayo. Habang ang galit ay patuloy na umaangat kay Nathaniel, si Gerald ay nakarating na sa kanyang mesa. Magandang umaga, Gerald, bati ng isang boses na babae. Morning, nakangiting sumagot si Gerald habang binuksan ang kanyang komputer. Nang tumingala siya upang makita kung sino ang sumalubong sa kanya, nasisiyahan siyang malaman na si Faye iyon. Naalala niya noong nakasalubong niya si Faye Foster sa araw ng kanyang interview. Hindi niya alam na bahagi rin siya ng team mula nang naglalabas siya ng mga gawain nang una siyang pumasok sa trabaho. Faye? Kaya nandito ka rin? Mula sa alam ngayon ni Gerald, ang logistics team ay binubuo ng 3 tao. Isang medyo chubby na lalaki, si Faye, at si Gerald mismo. Gerald, di ba? Alam kong ikaw iyon sa sandaling nakita ko ang iyong pangalan sa listahan. Nakalulungkot, hindi kita natanggap kahapon dahil umalis na kayo sa oras na bumalik ako mula sa pagpapatakbo ng mga gawain ko. Parang magkatrabaho na tayo ngayon. Sabi ni Faye. Bago pa siya makasagot, may isang babae na lumapit sa kanila. Tinuro niya si Gerald bago ay nabi, Hoy, nandyan ka pala, tulungan mo ako dito. Dalhin ang USB na ito at mag-download ng hindi bababa sa 20 na mga movies dito. Kailangan ko ito ngayong tanghali. Tiningnan ni Gerald ang medyo maganda, ngunit medyo masungit at reserved na babae na sumabad sa kanilang pag-uusap. Nagulat siya, ito ang parehong babae na nakilala niya ng saglit sa elevator noong isang araw. Naaalala niya ang babaeng ito para sa kanyang pahayag na inaangkin na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na lumaban para makakuha ng trabaho. Ang kanyang pangalan ay Mina Miles, at siya rin ay pinanganak at lumaki sa Serene County. Habang normal para sa mga nasa marketing department na magkaroon ang logistics team na magpatakbo ng mga gawain para sa kanila. Pero ang pag-download ng mga pelikula, ngayon ay isa lamang itong walang katotohanan na order. Miss Miles, sa palagay ko hindi ako dapat ba mag-download ng mga movies habang nagtatrabaho? Kung tutuusin, may iba pa akong trabaho na dapat tapusin. Puff, nagtatrabaho. Tawag mo sa ginagawa mo ay trabaho. Humihingi lang ako ng maliit na pabor at nagrereklamo ka na. Kung mawawala ang aking oras na manood ng movie, pwede ka nang magpaalam sa trabaho mo. Sabi ni Mina bago isinalpak ang kanyang USB sa kanyang mesa at umalis. Pagkaalis niya, sinenyasan siya ni Faye na lumapit pa bago bumulong, Hoy, Gerald. Alam mo na may mga lihim na rules sa bawat kumpanya, di ba? Sa ngayon, sa isang ito, dapat mong subukan na hindi galitin ang ibang mga tao. Alam mo ba kung sino siya? Sino nga ba siya? Tanong ni Gerald. Siya si Miss Miles, ang godsister ng vice leader ng marketing department. Mas makakabuti kung nanood ka lang tuwing nandyan siya, bulong ni Faye. Pasimpleng nagkibit balikat si Gerald at nagpatuloy na gawin ang sinabi sa kanya na gawin. Dahil gusto niyang ipagpatuloy ang pagiging undercover hanggat kaya niya, maaari lamang siyang makinig sa kanya. Dahil dito, nagsimula siyang mag-download ng ilang mga movies. Hoy ikaw! Logistics guy, ano ang ginagawa mo? Tanong ng isang middle-aged na lalaki na may malamig na tono ng pananalita. Nakatiklop ang kanyang mga braso sa kanyang likuran. Simula nang makaupo si Gerald malapit sa pasukan ng lobby, malamang ay nakita ng lalaki ang screen ng komputer ni Gerald. Sa likod ng lalaki, nakatayo ang isa pang empleyado, ngunit hindi lamang ito isang regular na empleyado. Siya ang team leader sa team mismo ni Aba na si Nathaniel. Mukhang nasasarapan siya sa palabas at nakangisi siya habang sinasabi, Ma'am Murphy, ang empleyado na ito ay nagda-download ng mga movies tuwing office hours. Haha! Ang lakas ng loob. At isipin mo na ngayon ang kanyang unang araw sa trabaho. Mahusay! Sa isang iglap, si Ma'am Murphy ay nakatayo ngayon ng diretso sa likuran ni Gerald. Kahit na nagawang mabawasan ni Gerald ang tab, hindi niya ito nagawa ng mabilis para maiwasan ang matalim na mga mata ni Ma'am Murphy. Nang mag-click si Ma'am Murphy sa tab, alam ni Gerald na wala siyang magagawa kundi ang sumuko sa oras na ito. Pagkatapos ay nagpatuloy na sumigaw si Ma'am Murphy, sino ang nagsabi sa'yo na pwede kang mag-download ng mga movies sa oras ng pagtatrabaho?
Ano ang gagawin mo sa aming kumpanya? Ano ang pangalan mo? Sa sandaling iyon, lahat ng nasa lobby, kabilang ang mga empleyado ng department team ay dumating upang makita kung ano ang kaguluhan na ito. Kasama sa kanila si Bianca at nang makita si Gerald na pinapangaralan, naramdaman niya rin na medyo nahihiya din siya. Hindi ko naman ito ginusto. Sabi ni Gerald. O talaga? Kung gayon, sino ang nagpagawa sa iyo nito? Tinanong ni Murphy habang pinipilit niya ang issue. Si Miss Miles ang nagsabi sa akin na i-download ang mga ito, sigaw ni Gerald habang nakaturo kay Mina. Hindi natatakot si Gerald na mapunta sa gulo dahil ang totoong layunin niya ay hindi pa rin magtrabaho doon. Dahil dito, tiyak na hindi siya ang sisisihin para sa ibang tao, lalo na kay Mina. Sinamantala rin niya ang pagkakataon na obserbahan kung paano hahawakan ng mga higher-ups ang sitwasyon. Si Mina, tulad ng inaasahan, ay galit na galit. Hindi niya inaasahan na ang isang mababang antas na empleyado na talagang nireport siya sa mga higher-ups. Ang kanyang unang reaksyon ay magtapon ng isang file sa direksyon ni Gerald bago sumigaw, "Bakit mo ako inaakusahan?" Ito ay malinaw na siya ay tiyak na may kasalanan sa oras na ito. Gayunpaman sa pagiging arogante niya, mas gugustuhin niyang mamatay muna kaysa aminin ang kanyang mga maling ginawa. Habang si Mina ay tumungo kay Gerald habang nagagalit, agad na kumunot ang mga mata ni Murphy at sumigaw siya, "Itigil mo agad ito, Mina. Anong uri ng pag-ugali ito? Ibalik ang iyong usb at bumalik sa trabaho. Kung nangyari ito muli, dapat mong malaman na hindi kita bibitawan ng ganoong kadali." Sinamaan niya ng tingin si Gerald bago umalis sa eksena. Naiwan na gulat si Gerald. Hindi man siya nabigyan ng warning letter, kahit na malinaw na lumabag siya sa mga patakaran ng kumpanya. Si Nathaniel naman, pasimpleng naglabas ng isang sarkastikong tawa habang nakatingin kay Gerald. Umalis siya na may isang smug na ngiti sa labi na parabang nanalo siya sa loto. Sa sandaling umalis silang dalawa, namatay ang ingay nang magsimula ito. Si Mina ay nagkaroon ng matinding galit kay Gerald. Mula sa sandaling umalis si Murphy, gagawa siya ng anumang pagkakataong masabi niya ang mga passive-aggressive na mga bagay kay Gerald. Sa oras na iyon, pipiliin niyang magmura sa kanya ng walang magandang dahilan. Ang kanyang pangunahing layunin ay gawing masakit ang bawat salita na itinapon niya kay Gerald, kahit na alam ng buong department ang kanyang abusadong mga salita, wala sa kanila ang naglakas loob na magsalita. Malinaw na takot sa kanya ang lahat. Si Gerald gayunpaman ay nagpatuloy lamang sa kanyang trabaho. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimulang makaramdam ng pagkainip si Gerald kaya't bumangon siya at pumunta siya sa kubeta. Gagamitin niya ang pagkakataon na umunat din ng kaunti. Gayunpaman, sa oras na siya ay pumasok sa banyo, sinalubong siya ng matinding amoy ng sigarilyo. Nakita niya na ilang mga empleyado ang naninigarilyo doon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.